Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Filomeno. Taong 1988, Panabo, Davao del Norte. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Filomeno sa Panabo. Halos maglilimang taon siyang nawalay sa lugar na yon dahil sa trabaho niya sa Bicol. Matagal mang nahiwalay sa pamilya, ginawa naman niya ang lahat para makabawi. Pagdating niya nga sa kanila, sinalubong pa siya ng banda na inarkila mismo ng kanilang mga kadugo. Naniniwala kasi ang mga ito na nakaangat na ng husto sa kahirapan itong si Filomeno dahil sa usap-usapan noon sa kanila ang pagmamay-ari niya umano ng malaking negosyo. Ang nanay niya mismo ang nagpakalat nito dahil sa pagpapadala niya ng limpak-limpak na pera kada buwan. Nang malaman naman niya ang tungkol sa bagay na yan, hindi naman niya ito itinanggi, gawa ng sa isip-isip niya. Mas mainam ng gano'n ang pagkakakilala ng mga kababaryo niya sa kanya. Bukod kasi sa alam niyang rerespetuhin siya ng mga ito, alam niya ring magagamit niya yon upang makalibre sa kanyang mga pangangailangan. Dahil sa ganoong dahilan, nagpatuloy ang kanyang pagpapanggap, subalit lingid sa kaalaman ng iilan, mamamatay tao itong si Filomeno sa lugar ng Bicol. Kaya lang naman siya napilitang umuwi sa kanila ay dahil papaliit na ng papaliit ang lugar na kanyang ginagalawan doon. Imbis mamatay sa kamay ng kanyang kaaway, pinili niyang tumakas at magtago. Kahit aminado siyang masama ang tinalikuran niyang trabaho, ni minsan hindi niya ito pinagsisihan. Alam kasi ni Filomeno noon, mga masasamang tao rin ang kanyang itinutumba kapalit ng perang pangtustos niya sa mga magulang niya. Ayon nga sa kanya, linggo-linggo siya noong nagkakaproblema dahil sa dami ng mga mamamatay tao na naghahanap sa kanya. Ilang beses na rin siyang muntik mapaslang. Mabuti na lamang na isalba siya ng ibinigay sa kanyang habak de bala ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng kanyang gamit, pinili niya pa ring huwag magpakakampante dahil anumang oras maaari siya nitong iwan. Isa rin sa ikinakabahala niya ay yung mga kalaban niyang may alam kung papaano basagin ang bisa ng kanyang gamit. Sa oras kasi na magkasalubong ang kanilang landas, nasisiguro ni Filomeno na talaga namang may kalalagyan ng kanyang sarili. Dahil sa mga ganoong dahilan, nagpasya na siyang tuluyang kalimutan ang ganoong larangan. Kampante naman siyang umalis noon ng Bicol dahil na rin sa ipon niyang kaya ng bumuhay sa kanya sa loob ng 5 taon. Inaasahan din niyang maayos na ang pamumuhay ng kanyang mga magulang dahil sa bonbon niyang ipinapadala. Upang hindi naman magbigay ng takot sa kanyang mga kadugo ang tinalikuran niyang trabaho, kasabay ng kanyang pag-alis sa Bicol ay ang tuluyan niyang paglimot dito. Kumbaga, literal na pagbabagong buhay ang talagang nais niya. Inaasahan niya ring may aanihin siya noon sa kanilang lugar dahil na rin sa mga magandang binhi na ibinigay niya sa kanyang pamilya. Habang tumatagal ang kanyang pananatili, naging maayos naman ang lahat. Upang masulit din ang kanyang bakasyon, 3 buwan siyang hindi tumulong sa mga gawain sa bukid. Ang ginawa niya noon, kung hindi makipag-inuman, pumunta sa mga magagandang lugar para sariwain ang kanyang mga alaala. Masaya naman noon si Filomeno kahit papaano. Gawa ng yung mga kapatid niyang nag-aaral pa lang, hindi naman siya pinapabayaan. 5 buwan pa ang lumipas
Nang medyo nabuburyong na siya sa kanyang ginagawa, doon na siya nagpasyang sumama sa kanyang ama sa pagsasaka. Alam naman niyang mabigat ang trabaho sa bukid pero sinubukan niya pa ring matuto rito. Hindi naman kasi paghahanap buhay ang pakay doon ni Filomeno, bagkus ay pampaalis lang ng inip sa katawan. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagtatrabaho sa bukid, may mga nasipat naman siyang mga magsasaka na kanina pang tingin ang tingin sa kanila. Noong una, inakala niyang kilala siya nito pero makalipas lamang ang ilang minutong pakikinig sa pag-uusap ng mga taong yon, doon niya narinig ang kanyang pangalan na para bang ginagawang katatawanan. Wika pa nung isa na, "Yan na ba yung mayaman na anak nila Andres?" "Parang hindi naman. Hambog lang talaga sila. Nakaangat-angat lang eh. Akala mo kung sino na. Tsaka, ano naman ang mararating ni Filomeno? Wala naman siyang pinag-aralan. Kaya siguro yan nakakapagpadala ng malaki. Dahil nagnanakaw yan dun sa Bicol." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla namang nandilim ang kanyang paningin, dahilan para lumapit siya rito nang walang pagdadalawang isip. Kung hindi niyo kasi na itatanong, kupal ang pag-uugaling meron itong si Filomeno. Kapag nakakarinig siya ng mga usapan ng tao na may kinalaman sa kanya, kukumprontahin niya ito. Wala rin siyang takot sa gagawin ng mga taong yon dahil na rin sa kanyang karanasan sa larangang kanyang tinalikuran. Hindi man sa pagmamayabang pero minsan nang nakapatay itong si Filomeno ng 2 lasinggerong pinagdidiskitahan siya. Ang naging dahilan ng pagpatay niya ay dahil lamang sa pagtawag nitong baliw sa kanya. Sa lahat kasi ng pinakaayaw niya ay yung makarinig ng mga masasamang salita laban sa kanyang pagkatao. Tama man yun o hindi, wala siyang pakialam, basta ang mahalaga sa kanya, mapuna ng hangarin ng kanyang sarili na mapagbayad ang mga taong nangingialam sa kanyang buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalapit na siya sa mga magsasakang yon, pilit naman siyang pinigilan ng kanyang ama na umiwas na nga sa gulo. Subalit sa kasamaang palad, hindi yun naging sapat para mapakalma itong si Filomeno. Sa halip kasi na sumunod sa kanyang ama, inabisuhan niya itong huwag siyang pigilan dahil kakausapin lang naman niya ang mga panauhing yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman siya nitong pinakawalan habang nakasilay sa mga magsasakang nang didiskita sa kanya. Maya-maya pa, pagharap naman niya sa mga ito, seryoso naman siya roong nagwika ng, "Alam niyo ba, yung mga ganyang ugali niyo, tapos nasa Bicol kayo, di yan magtatagal, tol. Magdahan-dahan kayo sa pananalita ninyo. Wala kayong ideya kung sino ang inyong binabangga." "Bakit? Sino bang pinagmamalaki ninyo? Matatapang ba kayo?" Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, bigla naman siyang inambahan ng suntok nung magsasakang narinig niyang nagsalita ng masama sa kanya. Akala nito aatras siya pero pagsilay niya sa ginawa nito, napangisi lang naman siya habang nananatiling nakatayo sa harapan mismo nito. Dahil sa kanyang ginawa, hindi na rin nagdalawang isip pa ang lalaki na sapakin siya sa muka. Ang kaso lang bago pa man yun tumama, nagawa niya na yung mailagan. Pagsilay naman niyang nagulat ito sa kanyang ginawa, hindi na rin siya nag-alangang sapakin yon na siyang naging sanhi upang magkagulo sila roon. Pagsilay naman niyang kakampi sa kanya ang kanyang mga kapatid, mariin naman niya itong inabisuhan na huwag makikialam. Pagmamayabang niya pa,
kayang-kaya na niyang pagsabayin ang tatlo. Dahil sa kanyang sinabi, mas lalo namang nagalit sa kanya ang mga magsasakang yon na siyang naging sanhi upang umabot ng kalahating oras ang kanilang pagbubuno. Akala ng mga ito madali siya nitong mapapangibabawan, pero dahil sa liksi at lalim ng karanasan ni Filomeno, nagawa niyang matalo ang mga taong yon. Sapak at tadyak ang inabot ng mga ito sa kanya, kung saan bago pa man sila maawat, nagtamo na yon ng matitinding bugbog sa muka. Halos hindi na rin yun makilala, kaya sa halip na isugod sila sa baryo, nauna nang dinala sa pagamutan ang tatlo. Matapos ang mga pangyayari, agad namang nagkaharap ang kanilang pamilya, kung saan ipinagtanggol naman siya ng kanyang ama. Marami rin ang tumistigo noon sa ginawa ng tatlo, kaya yung kasong ipinupukol nito sa kanya ay tuluyan na ring napawalang bisa. Upang maiwasan na rin ng mga karagdagang pagtatalo, nagpasya silang ayusin ang gulo sa loob mismo ng barangay. Wala naman yung problema para kay Filomeno sa kadahilan ng umiiwas na nga rin siya sa mga ganoong pangyayari. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. Ang kaso lang, isang linggo ang lumipas, may nasipat siyang isang lalaking hapon-hapong dumaraan sa kanilang bahay. Noong una di niya ito pinansin dahil inakala niyang magsasaka lang ito, pero sa katagalan nakaramdam na ng kakaiba itong si Filomeno. Kapag nakikita kasi siya ng taong yon, bigla itong yumuyuko na parang umiiwas ito na magkasalubong ang kanilang mga paningin. Dahil sa kanyang mga napansin, agad naman siyang humanap ng paraan para makumpronta ang lalaki. Inaasahan naman niyang hindi basta-bastang pahihintulutan ng kanyang ama na makipag-usap dito, kaya habang hindi pa sila nagkakaharap, pinili niyang sarilinin na lang muna ang kanyang plano. Pagpatak naman ng Biyernes noong mismong linggong yon, nataon naman noong wala siyang trabaho, kaya nagpasya siyang maghintay sa labas ng bahay nila. Inakala naman ng kanyang ina na hinihintay lang niya ang kanyang ama, kaya hindi na rin yun nagtanong pa. Pagpatak naman ng 4:00 ng hapon, kagaya ng inaasahan, dumaan nga ang lalaking yon. Pagsilay naman niya rito, hindi na rin siya nagdalawang isip na sitsitan nito. Sabay sigaw dito ng, "Teka nga muna, hintayin mo ako dyan." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, mabilis naman siyang tumakbo na siyang naging sanhi upang mapatigil ang lalaki sa paglalakad nito. Pagharap naman nilang dalawa, galit na galit naman niya itong kinumpronta. Hindi pa siya nakontento. Pinakitaan niya pa yun ng baril at pinagbantaan ito. Inakala kasi noon ni Filomeno, mahihimatay sa takot ang taong yon, ngunit taliwas ang nangyari sa kanyang inaasahan. Imbis kasi na magmakaawa ito, nasipat niya pa yung ngumisi habang nagsasalita sa kanyang harapan mismo. Pagkalahad naman ng lalaki sa mga nais nitong sabihin, ramdam naman niya ang kawalan ng takot nito sa kanya. Ultimo katiting na pagsindak, walang ipinakita ang taong yon. Ang mas ikinagulat niya pa noon sa lahat ay yung akto nito na parabang hindi siya nito nire-respeto. Dahil sa ganung akto ng lalaki, mas lalo niya pa yung tinakot hanggang sa mapilitan na siyang itulak yon ng 3 beses. Paglayo naman ito sa kanya, agad naman niyang ikinasa ang hawak niyang baril, sabay asinta sa may bandang dibdib nito. Kitang-kita niyang tinamaan ng lalaking yon, pero ang hindi niya maipaliwanag, bakit nakaya pa nitong tumakbo papalayo sa kanya. Sa katunayan, sinubukan niya pa yung habulin, pero pagsuot nito sa kakahuyan, hindi niya na yun nakita.
Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman niyang may mga tao nang paparating, agad naman niyang itinapon ang kanyang baril, sabay lublub ng kanyang kamay sa supot ng sukang kanyang dala. Matapos naman niya itong gawin, umupo siya sa ilalim ng isang puno, sabay kain ng baon-baon niyang pritong manok. Ganon kasi noon ang gawain ni Filomeno sa Bicol, kapag may ipinapapatay sa kanyang tao na nakatira sa sentro. Ayon sa kanya, na sa pamamagitan ng suka, mawawala ang bakas ng pulbura sa kanyang mga kamay. Yon ang kanyang sikreto upang madaling makatakas sa gulong pinasok niya. Matapos naman niyang paliwanagan ang mga taong nakarinig sa alingawngaw ng barel, nagpasya naman siyang umuwi na sa kanila. Pagdating naman niya sa bakuran ng kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang ina na tulalang nakatitig sa kanya. Pagharap naman niya rito, agad naman siya nitong kinumpronta ukol sa kanyang ginawa. Hindi rin yun naniniwalang wala siyang dalang baril sa kadahilanang ipinagtapat nito sa kanya na sa ilang beses nitong paglilinis sa loob ng silid niya, marami itong nakikitang basyo ng bala. Dagdag pa ng kanyang ina na sa kanilang lahat, tanging yun lamang ang nakakakilala sa buo niyang pagkatao. Nang marinig naman ni Filomeno ang sinabi nito, agad naman siyang humingi ng despensa, sabay pasok sa bahay nila. Ilang araw magmula nung nangyari ang insidente, hindi na rin nagpakita yung lalaki. Kahit papaano ikinatuwa naman niya ito, gawa ng sa isip-isip niya, namatay na yon kung saan. Ang kaso lang, nang mapansin naman yon ng nanay niya, agad naman yung lumapit para balaan siya ukol sa ginawa niya. Naniniwala kasi ito, hindi papatay ang taong napagdiskitahan niya. Kung hindi rin yun nagkakamali, anak yun ng isang pamilya ng mga aswang sa kanilang lugar. Dagdag pa nito, maaaring nasaktan niya ang nilalang na yon pero hindi ito titigil hanggat hindi yun nakakapaghiganti. Nang marinig naman ni Filomeno ang babala ng kanyang ina, agad naman siyang napatayo sa kinaroroonan niya, sabay sagot dito ng, kahit aswang yan, hindi ko pa rin yan sasantuhin. Tingnan natin ay, kung sino ang matatalo sa amin. Hindi ba kilala mo ako, sabi mo? Pues, alam mo na ang dati kong trabaho. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, dali-dali naman siyang pumasok sa kanyang silid para maghanda. Sa halip din na hintayin ang paghihigante ng mga ito, siya na mismo ang humanap ng paraan para mahanap ang mga ito. Ilang beses na rin siyang inabisuhan ng kanyang ina na humingi na ng tulong sa albularyo, ang kaso lang sadyang matigas ang kanyang ulo. Sa kagustuhan niya kasing siya ang pumatay sa taong yon, pinili niyang sarilinin ang kanyang lakad. Ang tanging nais niya kasi noong mangyari, ipakita sa kanyang mga magulang na wala siyang kinakatakutang nilalang. Sa pagsapit naman ng gabi, bitbit ang kanyang mga gamit, tinahak niya ang daan patungo sa sentro ng baryo. Upang masigurong walang makakakita sa kanya, pinili niya noong dumaan sa mga kakahuyan. Wala man dalang sulo na magbibigay liwanag sa kanya. Hindi na yun problema dahil sanay naman sa ganoong sitwasyon itong si Filomeno. Makalipas pa ang kalahating oras na pagbaybay ng daan, naging maayos naman ang lahat. Tahimik at mabilis ang kanyang naging kilos hanggang sa kalaunay natuntunan niya ang bahay na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ayaw na sana siya nitong abisuhan ukol dito pero dahil sa kanyang pamimilit, napilitan na rin ito. Nababahala man ang nanay niya sa kanyang gagawin. Wala itong magawa dahil sa kanya na mismo nagmula ang desisyon.
Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid sa bahay na kanyang pinuntahan malapit sa sapa, wala naman siya roong nakitang kakaiba. Ang tanging napansin lang din niya sa loob ng bakuran ay yung 2 asong mayat-mayang naglilibot sa paligid. Panay din ang ginagawang pagkahol nito kahit wala naman yung nakikitang tao. Pagpatak naman ng hating gabi, nang akmang sasalakayin na ni Filomeno ang lugar, bahagya naman siyang napatigil nang may masipat siyang isang matipunong lalaki na lumabas sa bahay na yon. Hubot-hubad ito at sa itsura nito parang napakalayo nito sa tao. Isipin nyo, bukod sa may nakatiklop yung pakpak sa likod, pansin na pansin din niya ang malasakambing nitong mga paa. May mahaba rin yung buntot, tapos yung mukha nito burado. Ang tanging nasisilayan lang doon ni Filomeno ay yung namumula nitong mga mata na nangingibabaw naman sa gitna ng kadiliman. Maya-maya pa, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan nang masipat niya ang lalaking pinaputukan niya na lumabas din sa bahay na yon. Pagharap naman ito sa lugar kung saan siya nakatago, bumungad sa kanya ang mga malalalim nitong sugat sa dibdib na parabang sinubukan nitong kunin ang mga balang bumaon sa katawan nito. Dahil sa kanyang mga nakita, naunawaan niyang hindi basta-bastang namamatay ang mga ganoong uri ng nilalang. Sa loob din ng ilang taon niyang pagiging mamamatay tao sa Bicol, wala pa siyang nakalabang ganon. Ultimo nga makasilay ng aswang sa kanyang panaginip, napakalabo nito para sa kanya. Halos hindi niya nga inaasahan na darating ang puntong makakaengkwentro siya ng ganoong uri ng nilalang. Sa pagtagal pa ng kanyang pananatili sa lugar kung saan siya nakakubli, dahan-dahan namang namanhid ang buo niyang katawan. Yung isip niya, nagsasabing umalis na siya sa lugar na yon. Ang kaso lang hindi naman ito sinusunod ng kanyang katawan. Maya-maya pa, mas lalo ring tumindi ang naramdaman niyang kaba nang marinig niyang umatungal ng napakalakasang 2, sabay lipad sa kalangitan. Paglaho naman ito sa kanyang paningin, dahan-dahan naman siyang gumapang papalayo para umuwi na sa kanila. Akala niya magiging posible ang gagawin niya, pero di pa man siya nakakalayo ng husto sa bahay na yon. May narinig siyang lumapag sa sanga ng puno na malapit kung saan siya naroon. Pagtingala niya rito, nasipat niya ang lalaking pinaputukan niya noong nakaraan. Nakangisi yung nakatitig sa kanya habang nananatiling tahimik. Paglapag naman ng isa pa nitong kasama, halos tumigil ang mundo niya nang marinig niyang magsalita ito. Ang lakas naman ng loob mong pumunta rito. Kami pa talaga ang pinagbabalakan mo, Filomeno. Mukhang nahihibang ka na yata. Hindi porket mamamatay tao ka sa Bicol, lahat kaya mo. Yung mga binugbog mo, hindi yun lalaban sa'yo. Siguro kaya mo na pagdiskitahan ang kapatid ko dahil inakala mong kasama nila kami. Nagkakamali ka. Hindi mo ba napansin? May kapitbahay kayong buntis. Yun ang talagang pinakapakay namin. Pero salamat sa'yo. Nakuha mo ang aming atensyon. Dagdag pa ng nilalang na yon, hindi naman nila papatayin itong si Filomeno kung papayag yun sa isang kapalit. At yun ay walang iba, kundi ang paglipat sa kanya ng mga pinsalang tinamo ng kapatid nito. Di naman siya mamamatay sa ganoong pinsala, pero nasisiguro ng nilalang habang buhay niya itong dadanasin. Nang marinig naman niya ang tungkol sa nais nito,
Napilitan naman siya noong lumaban sa kadahilanang alam na niya ang magiging kahahantungan ng kanyang buhay kung sakali mang sumang-ayon siya. Paghugot naman niya ng kanyang armas, walang habas naman niya itong pinaputukan, ngunit sa kasamaang palad hindi ito tumalab sa malabakal nitong mga balat. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman itong sinira ang suot niyang habak de bala, sabay hila sa kanyang paa. Nang maramdaman naman yon ni Filomeno, pilit naman siya noong nagpumiglas na siyang naging sanhi upang ibalibag siya nito. Pagtama ng kanyang katawan sa puno, halos mawala naman siya ng ulirat dahil sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Gayunpaman, kahit alam niyang hindi niya kakayanin ng dalawa, pinili niya pa ring lumaban. Ang kaso lang sa bawat pagpupumiglas niya, walang patid namang tumatama sa kanya ang mabibigat na mga kamao nito. Hindi na rin niya nagawa pang makahugot ng armas dahil ibinitay siya nito pati warik. Hindi naglaon. Pagsilay naman niya sa bahay ng mga nilalang na yon, doon na siya nagsimulang magsalita upang malaman ang plano nito sa kanya. Ang buong akala niya kasi, lalamunin siya nito ng buhay, kaya sobra-sobrang takot naman ang kanyang naramdaman. Subalit nang marinig ito ng lalaki, inabisuhan naman siya nitong huwag mag-alala dahil hindi yun nananalo ng kababaryo. Wala silang kakayahan na kumain ng mga taglugar pero meron silang kapangyarihan na magparusa sa mga ito. Nang marinig naman yon ni Filomeno, nagpasya na siyang talikuran ang lahat ng paninindigan at yabang niya sa katawan. Inisip niya kasing sa pamamagitan nito patatawarin siya ng nilalang pero sa halip na pakitaan siya nito ng awa, tinawanan lang siya ng dalawa. Ayon sa lalaking binaril niya, hindi nito sukat akalain na may ganun pala siyang pag-uugali. Ang pagtingin kasi nito sa kanya, isang taong nakahanda sa lahat ng bagay. Base rin sa pagtingin nito sa kanyang personalidad, siya ang tipo ng tao na kailanmay hinding-hindi ibababa ang kanyang dignidad kahit pa sa harap ng kamatayan. Dahil sa sinabi ng nilalang, napayuko na lamang siya habang iniisip ang matinding kahihiyang ginawa niya. Gayunpaman sa kabila nito, wala pa rin siyang pinagsisihan dahil alam niya sa kanyang sarili, yun na lamang ang nag-iisang paraan na meron siya. Maya-maya pa, paghiga naman ito sa kanya sa isang lumang higaan, pilit naman siyang nagpupumiglas sa pagbabaka sakaling magagawa niya pang tumakas. Ngunit dahil na rin sa bali-bali niyang braso at binti, naging imposible na to para sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na rin niyang tinanggap ang kanyang kapalaran sa harap ng mga nilalang. Upang hindi na rin siya mabahala sa mga susunod na mangyayari, pinili na lamang niyang manahimik habang seryosong pinagmamasdan ang ginagawa ng dalawa. Maya-maya pa, nang matapos na nga ng mga nilalang ang kanilang preparasyon, bigla namang bumao ng mga dila nito sa kanyang dibdib. Dahan-dahan itong gumawa ng uka at nung masipat nilang may sakto na yung lalim, doon na nila ibinaon ang mga basyong nakuha sa katawan ng nilalang na muntik na niyang mapatay. Matapos naman nila itong maisakatuparan, gamit ang kanilang mga lamay, sinara nila ang sugat na kanilang nilikha sa dibdib ni Filomeno. Paghilom naman ng mga sugat na yon, agad naman nila itong pinainom ng likido, dahilan para puwersahang kumalas sa katawan nito ang kanyang ulirat. Pagmulat naman niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa sala ng bahay nila. Pinagkukumpulan na rin siya noon ng kanyang mga kadugo, kung saan bakas sa pagmumukha ng mga ito ang matinding pag-aalala. Hindi naglaon nang maalala naman niya ang mga nangyari,
Agad naman siyang napasilay sa kanyang dibdib at doon na nga niya nakita ang 6 na sugat na dahan-dahang nagkakaroon ng nana. 3 ang tinamo niya noon malapit sa may puso, tapos 3 naman sa may bandang tiyan na tumama mismo sa kanyang atay at bituka. Dumaan pa ang mga araw. Kahit anong gamot ang inumin noon ni Filomeno, hindi nito napipigilan ang mabilis na pangangayayat ng kanyang katawan. Halos tubig na lang din ang naipapasok niya sa kanyang sistema dahil kapag kumakain siya ng mga matitigas na bagay, nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Ayon sa mga kapatid niya, magtatatlong taon din siyang nagtiis sa ganoong kalagayan. Kaya lang naman binawian ng buhay itong si Filomeno ay dahil sa paglaki ng mga sugat na ginawa ng mga nilalang. Sa maniwala man kayo o hindi, nung binawian niyo ng buhay, nakilamay pa yung 2. Masakit man yung makita para sa kanyang pamilya, hindi na rin nila ito pinansin. Ang hangad lang kasi nila, matigil na ang sigalot na kanilang nararanasan. Dahil din sa pagkamatay niya, nag-iwan ito ng matinding leksyon sa kanyang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, kahit ilang dekada na ang dumaan magmula noong pumanaw siya, nananatiling sariwa pa rin sa kanyang mga kapatid ang matinding paghihirap na kanyang pinagdaanan na nag-ugat lamang sa maling akala. Hindi lang sa pamilya nila umikot ang kwento na to. Gawa ng minsang nadulas ang kanyang pinsan, nainis sa kanya at naikwento ito sa mga kainuman nito. Palagi niya ring bukang bibig na karma yon ng pinsan niyang mayabang na si Filomeno. Okay. Opinyon ko sa kwento. Wala talagang maidudulot sa ating pagkataong pagiging isang mayabang. Napakagandang halimbawa na ni Filomeno. Kasi nasa utak niya, killer siya, lahat kaya niya basta meron siyang baril. Kaso lang, lagi ko rin sinasabi sa inyo, lahat tayo merong katapat. Diba? Ilang napakagandang aral ng kwento na to eh. Lahat tayo merong katapat, tsaka huwag kang masyadong mayabang. Kasi ending, pag nakatapat mo yung sinasabi kong katapat mo, wala ka talagang magagawa dyan. Isusuko mo lahat para buhayin ka lang. Diba? Nagpaka-humble na nga si Filomeno. Sinabi niya na parang gagawin niya na yung lahat, nagmakaawa pa, na hindi naman talaga ginagawa ng mga mamamatay tao. Kasi yung mga mamamatay tao na alam ko, kapag nasa bingit yan ng kamatayan, tanggap na nila yan. Kasi nga, day 1 pa lang nagagawin nila yan. Alam na nila, nasa utak na nila na mamamatay rin sila sa kapwa nila. Di sila mamamatay sa sakit, sa aksidente, o sa kung ano man. Mamamatay sila sa kapwa rin nila. Ending, yun yung nangyari kay Filomeno. Bukod pa rin nga, kasi mayabang siya, feeling niya lahat kaya niya. Kung ako kay Filomeno, nung bumalik ako rito sa pinagtitirahan ko, dapat nagpaka-humble na ako, tsaka lahat ng kasalanan ginawa ko hiningi ko ng tawad sa Diyos. Kung ako lang yun kasi iba-iba naman tayo Hindi rin natin alam kung ano yung nasa utak nito ni Filomeno. Kung sa akin lang yun nangyari, or sakali man na mangyari sa inyo, di ba? Wag naman sana. Na gano'n na lang, ihingi nyo ng tawad sa Panginoon lahat ng kasalanan ninyo. Kasi wala kang ibang lalapitan dyan, kundi siya lang. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.